Kamusta kayo mga karayuma? Nandito na naman po ako, Nyolo Jitser. Ayan mga kababayan, mga karayuma, magbibigay po tayong reaksyon. Ukol po ito sa nangyaring impeachment na pinaka day 3. Day 3 po ito ha. Bibigyan lang natin ng punto sa mga iba't ibang kaganapan dito. Unahin na po natin ito, pakinggan natin. Counsel, for the record and for reference, kindly identify the timestamp that you will be playing. I presume in chronological order. Your Honor, for the record, we are showing the witness a part of the video. Mga kabayan, mapapansin nyo po dito, mga karayuma, ito po, nakakatawang isipin na dito po may admission na. Anong admission? Aray ko. Ito po mga kababayan, may admission na po na mismo yung video na ginamit ng prosecutor na against BP Sara at ni-record ni NBI agent ay ginamit ng depensa. Ano po ibig sabihin nito, mga kababayan? Ina-admit ng depensa na naniniwala sila na totoo yung video. Aray ko. Finish! Ibig sabihin, legit na legit ang video. May admission na po sa depensa na totoo yung video. Bakit? Ginamit po nila ito sa korte. Wala po silang pinresentang ibang video, kundi yung video uli ng prosecution. 1 point. Aray ko. As the prosecution's exhibit P-4-10. First video, the timestamp around 0001 No. 27 to 0002 20 of the November 23, 2023 press briefing as contained in the video that you identified yesterday, sir. Your Honor, may we ask that the video be played at those specific timestamps? I did an apology. And then, ang sabi po nila, I just have to do an MR. And I did an MR, but they did not rule on it. And then suddenly they have an order transferring me. When ang nauna naman na order ng lawyers namin was an So dito po mga karayuma, ang narrative na gustong iparating ng depensa, mga kababayan, mga karayuma, ay si Zulaika, umiiyak at inaapi. Aray ko. Tama. Gusto nilang iparating, si Zulaika po, umiiyak at inaapi. So, ang gusto nilang naratibo, kaya nagalit si Sara dahil inapi si Zulaika. Aray ko. Finish na to mga karayuma. Wala na to. Diba? Ibig sabihin, na-trigger si Sara dahil nakulong si Zulaika. Doon pa lang, puntos na uli, 2 points. Aray ko. Yan ang neratibong ginawa ng depensa, mga karayuma. Ito po, na si Sara Duterte ay nagalit dahil kinulong si Zulaika. So, pinatunayan nila na si Sara ay may pagka-abnormal. Pinatunayan nila na si Sara po ay bayulente. Bakit po mga karayuma? Kasi po, unang-una po, siya po ay na-contempt. Hindi po pwede na nandun si Sara. Violation uli yun. Pangatlo, bakit nandun si Sara? Violation na naman yon mga karayuma. Pag na-contempt ka po, yung na-contempt lang ang nandun. As much as possible siya o may kasama siyang isa, pero hindi mo kasama ang Vice President. Aray ko. Dahil ang Vice President po naglilingkod para sa bayan, hindi po para kay Zulaika de Pinguera. Aray ko. Oh.
Diretso. MR to lift that order of contempt because they said that was the procedure. If they were not able to rule on that, how were they able to come up with an order, to transfer me to the women's correctional in the dead of the night? I mean, bakit ganun? Wala na bang rights yung mga tao? They just go to your room and then just get... Bakit? I don't understand. Your Honor, may I ask that the video be stopped? Sir, do you know who that is in the video that you identified? Attorney Sulaika. Oh. Remember, sir. And Attorney Zulaika, as far as you remember, Attorney Zulaika is who in relation to the Vice President? You may answer not a yes or no question. As far as I remember, she is the COS. COS meaning Chief of Staff, Chief of right? Staff. And she is there in that video because she was cited in contempt by the House of Representatives, correct? If you are aware, you're the investigator. Prior to the... Sir, my question again. The witness Let is the about to witness answer. answer. Witness was in the process of answering. Prior to the scene, Grabe yung depensa, no? Parang napakahina po talaga. Napakahina. Aray ko. Biro nyo, dito nila binaybay, mga karayuma. Which is wrong. Kung ako ang abogado, hindi ko babaybayin patungo kay Sulaika to. Babaybayin ko to, saan? Patungo kay BBM, kay Lisa Marcos, at kay Speaker. Doon ko ibabaybay to. Diba? Kaya nagagalit si Sara dahil inaapi ni BBM. May possibility. Aray ko. Pero mga karayuma, binabaybay nila na nagalit si Sara dahil inapi si Sulaika. Which is very, very wrong. Aray ko. I have no personal knowledge, but based on her statement during the video, I think it was mentioned. So you didn't investigate the things that happened prior to the scene, correct? Sir, yes or no? We have investigated, sir. You didn't investigate. Oh, I did, sir. argumentative. That's why there's an October 18, sir. So what happened before that? If you investigated, what I happened? would say I don't have personal knowledge, sir. Sir. Because I'm not present during that time, sir. Witness is not responsive. The question was, what happened prior to this video, this particular clip of the video? If you know, given that you investigated the incident, as you said. As far as I remember, there is a hearing in the House of Representatives. What committee, sir? I can't remember the committee, sir. What happened, sir? COS was cited in contempt, sir. By who, sir? I can't remember the exact, sir. But you investigated. I withdraw, Your Honor. Can we play? Let me show you timestamps around 002832. O, kita nyo, ginagamit pa rin po ang video ng prosecutor. Aray ko. Ayan na. So, dito pa lang po, mga karayuma, may admission na po. Ha? May admission na totoo ang video ng prosecutor. Na nag-exist ang live stream. Na nag-exist ang pagbabanta. Na nag-exist ang pagpatay kapag pinatay si Sara. Aray ko. Siyempre, sasabihin nila, pag pinatay si Sara, hindi po. Death threat is death threat. Any death threat is absolute. Any death threat is a threat. Aray ko. Hindi mo pwedeng sabihin na, no. Death threat is death threat. Mga kababayan, mga karayuma, konting insertion lang sa inyo. May insertion ako. Eto. Kung tayo po, kapag nakapanirang tao ka, panirang puri, kinakasuhan ka ng cyber libel. Tama, mali? Di ba, tama? Kinakasuhan ka ng cyber libel, mga karayuma. Nakakapanirang puri ka. Paano kung
nagbabanta ka na ng buhay ng tao. Di ba? Mas grabe po yun. Yung paninirang puri nga eh. Paninirang puri eh. Di ba? May kaso ka na eh. Eh yung magbabanta ka pa ng nag-hire na ako ng assassin. Kapag pinatay ako, patayin mo si BBM. The fact na nakapag-uusap ka sa mamamatay tao, hindi po ba kasalanan yon? Aray ko. Isa ang government official, second highest to the land, to the Philippines, to the Republic. Nakikipag-usap ka sa mamamatay tao? Anong klaseng vice-presidente ka? Anong klaseng pag-uugali? Anong klaseng background mo ba? Ba't ganyan ka? Imbis na pulis, imbis na maayos ang pag-uutak mo, hindi, lihis eh. Kinakausap mo ay mga kriminal. Yun ang importante pag-usapan dito eh. Kung talagang government official ka, bakit may pagkakataon na kailangan mo makipag-usap sa mga mamamatay tao? Yung po ang totoong dapat pag-usapan eh. Ang vice-presidente natin ay pag-usap sa mamamatay tao. Tama po ba yun? For example, baligtarin natin, si BBM nakikipag-usap po sa mamamatay tao. Ano pong magiging, natin? Si BBM po, nakikipag-usap siya sa mamamatay tao. Ano pong magiging implication? Ano pong magiging tingin natin kay optics, kay BBM? Di ba wala po? Walang kwenta po. Kasi, isa kang government official, nakipag-usap ka sa mga kriminal. Anong magiging, mo yun? Dignidad. Anong magiging integridad mo doon? Di ba, mga kababayan? Kaya, ayan na lang po ang ating reaksyon dyan sa puntos ng prosecution laban sa depensa. Maraming salamat po. Palike-like na lang po. Mag-subscribe po kayo dito at huwag po tayong umalis sa Nyolo Random News, sa Nyolo. Although nagla-live po tayo sa Bengador, doon muna po tayo dahil nandun muna po tayo nagla-live. Maraming salamat po mga libag. I love you!
bayan hindi